Yung inay, ang tatay mo sa loob ng bahay natin. Nang maniwala kita mo naroon na sa kulungan ng iyong mama. Yung nagbubukas pinto, yung siya pa 3 beses po, nakita ko talaga po. Nasa loob ng bahay. Opo, sabi ko may pamilya na po ako. Sana tigilan na po niyo po ako. Tapos sabi ko, na ho kayo. Hindi ko na ho kayo kailangan. What if bumalik po siya dito sa iyo? Anong gagawin mo? Hindi ko po siya tatanggapin. Ate niya, alam kong takot ka sa tatay mo. Oo. Anong magagawa mo kung sabihin niya dito siya titira? Darating si tatay mo dito, tatanggapin mo? Hindi nga yung totoo. Hindi pa. Eh paano? Takot ka naman sa kanya. Anong gagawin niyo? Hindi niya naman mapapalis yun kasi pare-pares kayong takot sa kanya. Sana po sa mga nanonood, wag niyong ganyanin ang inay. Kaya kung may sasabihin pa po sila sa akin, sabihin na po lahat. Ang patak ho. Bakit nagpatak? Bakit nagpatak? Paano nagpatak? Nagpatak po yung... Habang nakasuot o nabitawan mo? Ano po ako naglinis. Naglilinis ka, nagpatak. Pagandang pang gano, hindi. Naggano na sa ninyo, niloloko ka talaga nitong anak mo na ito. So guys, kamusta kayong lahat? At magandang hapon na ba? O hapon na, alas 12 na eh. Magandang hapon sa inyo lahat. Alright, o nga pala, dito tayo ng kalahati niya kasi parang 2 days or 3 days tayong hindi nakabisita dito matapos yung pagpapacheck up natin sana doon sa mata niya. So ngayon lang ulit tayo dito na bisita. Pero bago tayo pumasok dito sa bahay nila, mag-shoutout muna tayo syempre. So shoutout natin to si Ma'am Emma Ladanga. So nagtatampo na kasi. Sabi niya hindi mo naman ako pinapansin. Shoutout man lang. Yan. Shoutout po sa iyo ma'am. Maraming salamat at kayo ay nakasuporta sa mga vlog namin. And then syempre shoutout din natin to sa si Andrea, secretary. Sabi niya ang ganda ni Ninya at marunong din siya mag-alaga ng mga anak niya. God bless you, Team Marcos. Totoo po yan. Sa atin niya ay may tsura na tao. Di ba? Lalo na nagkangipin. Tapos marunong mag-alaga naman talaga sa mga anak niya rin. Masikaso din naman. Nakikita niyo naman. Di ba? So salamat sa comment yung yan. So tara, dito na tayo. Pasok tayo. Ba't basang-basa ka tinin niya? Hindi ko po kami. Yan na naman ang suot mo? Taba lang po ito ng inay. Pambira naman yan. Patay mo na ang TV niyo. Wala siya diyang ibang damit na nilaban mo? Ha? Wala kang ibang... Marami ho yan damit. Tamad lang ho magpalit. Kahit ngayon lang, magpalit ka naman yun. Sige na. Magpalit ka muna. Palit ka muna. Pipitan. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman ako. Kaya yung microphone ko ah. Ito yung isa. Wala na itong tangkay, ay sira na. Ba't nakapaa ka naman? Natin niya. Ba't nakapaa ka naman? Nagawa mo maputik. Ay, maputik. Ay, inaisalin, sino nagsali nung bahog? Nakalimutan namin. Pasalin ko diya. Ay, itinakal niya na lang? Okay. So, yun. Naisip ko kasi sabi ko nakalimutan natin ilagay yung bahog dun sa lagayan. Sino kaya magkakarga nun? Buti na lang sininyo naman pala tinakal. Kumusta naman kayo? Ilang araw kami hindi nakapunta dito buhat nung nagpa-check up tayo? Tatlo lang. Tama nga ako. 3 araw nga talaga. Kamusta ka naman? Natanin niya. Ayos mo. Ayos ka na ngayon? Ha? Hindi ka na maiyak? Buhat ho ako napasakay niya doon. Oo. Diyan lang ako tumasin sa trangka. Kaya hindi ko ho nakaya eh. Kasi sobrang sakit sa akin. Umiiyak ka hanggang nung ganyan sa Bakit ba mas ano bang iniisip mo? Dahil kaya ka naiyak? Dito ka ninyo, liga. Yan, may iba ka palang jersey na damit eh. Ba't ka ba naiyak? Nga naman po, nasaktan lang po ko sa sabi niya. Sa nanonood. Sa mga ganong comment. Hindi lang naman po tayo nanonood. Marami naman po. Oo, totoo.
Pero sabi ko, hayaan mo na lang yun sila, di ba? Kasi, yung ganun kasi, lang yan, kumbaga, may stress lang tayo kapag pagka iintindihin natin yung mga nagko-comment na. Alam mo ba sa akin natin niya may bibigay ako sa yung sample. Alam mo ba dati lagi akong kinukumpara sa iba na akala nila ginagaya ko si ganto ganyan, tapos sasabihin nila ako ng nako, ang pangit-pangit mo naman Marcos. Kumbaga puwet ka lang ni ganto ganyan. No, sa akin iniisip ko na lang kumbaga okay lang kasi yan yung tingin niya sa akin di ba? So, gano'n na lang din yung gawin mo. No? Ate niya, sa akin, marami din nagsasabi sa akin ng ganyan. Na pangit o Pero okay lang sa akin yun. Yun yung tingin nyo. Ano magagawa ko? Ito yung binigay ni Lord. Ano magagawa nyo? Di ba, ate niya? Tanggap mo naman. Okay lang naman sa'yo. Tanggap mo naman yan. Tanggap ko naman po yung lahat ng napupuri sa aking sarili. Kaya kung may sasabihin pa po sila sa akin, sabihin na po lahat. Sabi nga ng ibang nanonood kay Nama na daw, kasi pati ba naman daw yung ganyang mata ay napapansin pa. Pat kung ano-ano na lang daw napapansin ng mga manonood. Tama nga naman, kung ano-ano na lang. Pero kami noon pa, nasa plan talaga namin yan, na isa yan sa ayos natin sana kay atin. Yun nga lang, medyo mahirap pala, hindi pala ganun kadali. Pero ate niya, 'di ba? Yan naman kasi yan. Sino nagbigay sa iyo ng ganyan? Dahil kaya ka nagkaganyan. Yun nasa taas si Lord, 'di ba? Kaloob niya 'yan. May kwento ba ganyan yung nasa Bible? Yung puro siya sugat. Alam mo ba 'yung kwento na 'yun? Hindi. May kikwento ako sa iyo. Alam mo ba na mayroon noong panahon na sobrang tapat niya kay Lord? Sobra as in. Meron siyang mga sugat. Nagkaroon siya na kumbaga sinusubukan siya nung kalaban na binigyan siya ng mga sugat. Tapos yung sugat na yun may uod pa. O yung mga uod umaalis, lumalakad. Alam mo ginagawa niya? Kinukuha niya ulit yung uod, binabalik niya sa sugat. Alam mo kung bakit? Kasi sabi niya, pinahintulutan kayo ni Lord na nandiyan kayo, kaya huwag kayong umalis. So ganyan din niya sa'yo. No? Si Lord ang may ng lahat ng natin ng anong tawag dun hindi ko kasi alam yung words na yun yung kapula-pula sa mga tao. Sa iyo yan sa amin naman mayroon din. Ikaw naman ninyo, ano masabi mo tungkol doon? Nagiyak yung mama mo isang araw. Ano masabi mo sa mga nagko-comment kay mama mo nang hindi maganda? Hindi ko po alam. Hindi, sabihin mo sa kanila bilang pagtanggol sa mama mo. Sana po sa mga nanonood, wag niyong ganyanin ang inay. Yun. Okay, so sige, yan na natin yun. Mag-move on na tayo dun. Okay na yun. Ang mahalaga tayo buhay. Anong araw ba tayo kumusta pagpasok mo? Ha? Okay naman po. Wala nang problema. Walang mga bayarin sa school. Ba't parang wala ka sa amin sinasabi? Wala pa ngayon. Wala pang sinasabi to ate niya. Sa bayarin. Bayaran ko naman po ang kaya sasakyan. Wow, okay naman. Oy, ayos na ang kuryente niya, no? Tunto sa atin ninyo mga Talagang napuntahan po pala Kuya Ares kahit po siya lakad. Wow. Tapos po yung nagagawa, lakad rin po nagpunta dito. Oh, thank you so much kay Kuya Aris. Napaka-responsable niya sa kapatid. Thank you sa kanya. Maraming salamat kasi lagi siya nakalalay kay ate niya. So napakabait talaga ni Kuya Aris. Salamat po ng marami. Kasi yung naglakad pala, bakit naglakad? Dito po narinig ugangan kanyang mataray, kaya alam ko lakad ho siya. Naglakad lang pala. Kawawa naman. At least naayos na yung ilaw mo. Matagal ginawa? Anong ginawa Hindi nila? naman po, sandali lang. Doon ho sila nagawa sa poste. Di ba sabi ko sa'yo? Di ba tama ako? Sabi ko sa'yo. Nagpainom naman po ako sa kanilang kape. Akala ko pinainom mo ng alak. Ayaw kong kuwain Akala ko pinainom mo ng alak. So, akala ko, anong nangyari pala, ibig sabihin,
binaklas, hindi. Hindi na, no? Hindi na. Oo, kasi guys, ina-analyze ko, sabi ko, naglakas ang ulan, nawala na naman yung kuryente. So, ibig sabihin, hindi naman pwedeng nahanginan tong wire sa loob tapos nagalaw. So, malaki ang possibility na sa main line yan. O, di doon nga pala ang problema, sa main line. O, ngayon, okay na. Di ba? Nakakapanood na. Kamusta ang pag-inom ng gamot? Ayos naman po. Uminom naman. Hindi na. Sino? Yan po. Bakit? Wala na ho. Ha? Sabi ni Ninyo, nalilimutan mo daw. Wala na o nalilimutan? Malilimutan po ng ano. Meron pa, wala na? Meron pa po. Oo. Ikaw talaga ate Ninya. Papalusot ka pa, kukurutin kita. Kukurutin kita eh. Meron pa pala eh, huwag mo kalimutan. Para sa anak mo yan. Naku. Huwag mo kalimutan natin niya ha. Para sa anak mo yan eh. Wow, imbis maayos-ayos yung katawan niya kapag papayat ng anak mo. Sininyo nga, payat din. Paano ba yan? Paano magsisitabaan yung mga anak mo na yan? Ang baboy niyo, kumusta pag-alaga? Ayos naman po. Okay naman. Nasaan yung kapatid mo ninyo? Nagsamba po. Oh, hindi ka nagsama ngayon. Hindi na. Bakit? Ayaw po ng inay. Bakit daw? Nasa labas ka din naman daw kasi. Di ba tinin niya? Hindi ka naman din daw napasok kasi sa loob. Paano ka pa sasamahin doon? Niya. Bigyan mo na lang, magkano ba yung pinapabayad doon sa kuryente? Sabi po mama ay, Oo. yan po mama, kaka 500. Di, okay. Sige. Kamusta, nagkakausap ba kayo ni Ate Lindy about doon sa natin, lakad natin? Ha? Nagkakausap ba kayo? Hindi. Kailan kayo huli nagkausap? Maya-maya na nga ho ako nagpunta doon. Wala Nakaka- pa ako nababalita. Pero nakakakwentuhan mo naman. Ang ganito Ate Ninya, sabihin mo kay Ate Lindy. Ate, sabihan mo daw po si Kuya Marcos kung kailan tayo pwedeng maglakad nung asikasuhin natin. Kasi malapit na naman yun Ate Ninya. Di ba? Sabihin mo kung kailan tayo daw po pwedeng maglakad. Sila Kuya Marcos daw po ay anytime naka-ready lang. Ha? Gusto niyo pa bang lakarin o hindi na? Kayo yung tatanungin ko, gusto niyo pa bang lakarin? Kasi parang hindi ko naman kayo nakikita kasi ng interes eh. Sa akin po, pwede hong lakadin. Hindi ko lang po ang sa kasama natin. Kasi ako Ate Ninya, sa totoo lang, Ako po parang natatagalan nung sa hearing. alam mo kasi Ate Ninya, ako gusto kong lakarin talaga yan. Gusto ko kasi kasuhin lahat. Pero syempre, gusto ko din naman, makitaan ko din naman kayo ng interes. Para sa laban nyo na yan. Sinasamahan namin kayo sa laban nyo. Kumbaga, Ako po mag-abot ho sa diesel sa kurente. magkano ba ang babayaran sa kanya? 1,20. Luwaan na ho yung... 120? May isang buwan ba kayo nakakonekta sa kanila? May isang linggo higit na. Isang linggo lang, 120? Ha? O magbibigay ka Dagdag lang? lang ho yung... Akala ko 120 bibigyan mo eh. Nadagdagan po 500. Di, yun, magbigay na lang doon. Sige, dagdagan mo pa yung pera mo. Bayaran mo din yung sa kuryente. Tapos magbayad ka din dito kay ate, ha? Okay, so, Ate Ninya, ganito. Ako kasi, lagi ko pong iniisip-isip yung problema mo sa hearing. Sa totoo lang ako po ay nai-stress din sa pag-iisip. Kasi nga po natatakot po ako para sa inyo. Kapag po si Papa mo ay nakalaya. Kami kaya namin protektahan ang sarili namin. Paano kayo? Ulitin ko po mamaya pag ano. Pag nalabas ang Papa mo, kami kaya namin pagtanggol sarili namin. Ngayon isang araw po, nangarap rin po ako. Na naginip. Papa, O ano pa naginip?
Ako po nagbababoy. Kasama ko po si Leah. Sabi pa sa akin, yung inay, ang tatay mo sa loob ng bahay natin. Nang maniwala, kita mo naroon na sa kulungan ng iyong mamay. Yung nagbubukas pinto, yung siya pa 3 beses po, nakita ko talaga po. Nasa loob ng bahay. Opo. Hindi naman po ako naggaba. Ako po itawak mo na sa Paraga po ako nag-adal-talo po sa tatay. Sabi ko, yung paraga nabigla po ako sa sarili ko. Sabi ko, may pamilya na po ako. Sana tigilan na po niyo po ako. Buo na po ang pamilya ko. Paraga po may kasama na po rin ako sa buhay ko. Yung asawa po. Sa panaginip mo? Opo, tapos sabi ko, umatay na ho kayo. Hindi ko na ho kayo kailangan. Yun doon po ako nagising. Ate Ninya, ganito, paprangkahin. Ate Ninya, harap ka po dito sa akin pag kakausapin kita ng maayos, ha? Paprangkahin po kita, Ate Ninya. Ate Ninya, ito po kasing problema mo, hindi na po kasi ito biro. Na ikaw po ay tinanggalan ng karapatan, alam mo naman yan. Na tinanggalan ka ng karapatan sa pagsasalita kung yun nga talaga ang mangyayari. Ate Ninya, napakadelikado po. Kasi sino na lang ang magsasalita doon? Si Ate Lindy? Eh, ikaw yung main subject doon. Ako nga. Si Ninyo, na hindi tayo sigurado. So Ate Ninya, paprangkahin na kita ngayon. Yan po, Ate Ninya, kapag po yan, napawalang sala si papa mo. What if bumalik po siya dito sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi ko po siya tatanggapin. Ate Ninya, alam kong takot ka sa tatay mo. Oh, anong magagawa mo kung sabihin niya dito siya titira? Anong gagawin mo? Hindi po. Alam ko hindi po siya dito titira. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng papa mo. Gaganti lang po yun sa amin. Eh paano nga kung hindi niya kayo gagantihan dahil mahal niya kayo? Pero ang gusto niya magsama ulit kayo. Oh. Hindi po kita pinipressure, Ate Ninya. Gusto ko po magkaroon po kayo ng interest doon sa nilalakarin natin. Ha? Kasi wala po ni isa sa akin na nag-update man lang. Kala ko kausap ninyo ito hindi. Nagkausap lang kami ni Ate Lindy. Nasabi nga niya, sige kung kaloob ni Lord na mangyari, mangyayari. Pero nag-aantay ako, ang daming araw na dumaraan. Kahit ikaw man lang sana, magpasabi ka na kung sino man ang makakasama natin. Halimbawa, Ate Isil, pakitawagan mo si Kuya Marcos, okay po ba sa inyo na magsama-sama ulit tayo? Lakarin po natin itong kung hindi po kayo busy. Wala po kasi ako nakikitang yung parang may interest sa inyo. About po dito sa problema mo. Mamaya po hapon ulit ang po. Sige po, kasi ako po Ate Ninya, sobrang interesado po ako na maayos po itong problema mo. Ikaw po ang may may hinaharap dito. Kami, kaya namin pagtanggol sarili namin. Kayo ang iniisip namin. Paano kayo? Wala kayong kalaban-laban, Ate Ninya. Hindi kita pinipressure lang, basta pinipressure lang, ha? Binibigyan po kita ng konting hindi kasi pwede guys na na comfort lang tayo, nasa comfort zone lang tayo. Dapat magkaroon tayo ng konting pressure para maging active ulit tayo, maging tayo, 'di ba? Maging porsigido tayo. Kasi kapag nasa comfort zone lang tayo, wala, pag ganyan lang tayo. Nag-aantay na lang tayo ng pero kung may konti tayong pressure, mag-aasikaso tayo. Diba? Kasi si Lord, nandiyan lang naman siya lagi. Susuporta lang yan sa lahat ng gagawin natin. Pero tayo pa rin ang kikilos. Pag-isipan mo po mabuti, Ate Ninya, ha? Yung sinasabi ko, ha? Sa akin po naisip ko na. Okay. Kailangan hula ka din. Hindi ko lang alam din sa atin. Hindi ko. Kasi aminin na natin, Ate Ninya. Aminin na natin. Tanggapin na natin na hindi po natin sa ngayon ito kayang harapin ng tayo-tayo lang. Kailangan po natin ng tulong dahil nga po sa mga nangyayari na ganyan, ha? Hindi po natin ito kaya na tayo-tayo lang. Hindi natin alam kung sino yung kalaban natin dito. Wala tayong idea kung sino sila. Ang inaano lang namin yung hustisya mo, Ate Ninya. Makamit mo yung hustisya mo, kaya kami kahit delikado tong ginagawa natin, sige lang para po sa hustisya mo. Ha? Hindi na ulit siya. Ninyo, halika.
Halika ninyo. Buka dito. Ikaw ninyo, paprangkahin kita. Ikaw naman. Kung sakaling darating si tatay mo dito, tatanggapin mo? Hindi nga, yung totoo. Hindi pa. Eh paano? Takot ka naman sa kanya. Anong gagawin niyo? Hmm? Hindi niyo naman mapapalis yun kasi pare-pares kayong takot sa kanya. Hindi mo naman masasabing tatay, huwag ka dito. Di ba? Hindi mo naman kayang sabihin sa kanya, di ba? Kaya nga ninyo, kung sakali man na sana, kung talagang si mama mo ay hindi na talaga makakaupo, sana matulungan mo kami, ha? Ha? Sige, naku, magkaroon kayo ng takot. Maniwala kayo sa akin. Para mas maging porsigido sila guys, hindi kasi pwedeng isigulaki lang tayo. Sige, basta antayin ko atinin niya ha. Yan din po yung purpose ko kaya po ako dito nagpunta. Tatawag na lang ako sa inyo. Opo. Kasi sabi ko, lumilipas ang linggo. Wala pa tayong nagagawa. Malapit na naman yung hearing mo. Ako po yung na-stress din natin niya, nakakaisip ng kakaisip. Sagad hapon po na lumilipas na wala akong man lang sa akin nagme-message na lakarin na natin. Pwede ba kayo? Available ba kayo? Kasi ako sasagot agad ako. Oo, anytime. Tara, lakarin natin. O, kumusta naman kayong dalawa na mag-ina? Ayos naman po. Nanonood na po kami TV. Okay naman kayo? Okay na kayo? Hindi na kayo nag-aaway masyado? Ha? Anong iling? Hindi pa. Hindi na? Mabuti naman. Yung ganun. Para sa inyo din naman yan magnanay. Yung inaayos natin na relasyon nyo bilang mag-ina, para sa inyo din naman yan. O matanong ko pala, wala pang nasabi si Kuya Aris tungkol sa sisimentohin dyan? Wala pa. Wala pa po. Naku, tag-ulan na atinin niya. Parang busy pa eh. Busy pa, okay. Busy pa si Kuya Aris. Minsan nga po, liban ng kuya, liban natin isi. O, ay kamusta ang dalawa niyang anak? Okay na naman daw. Papasok na po bukas. Mabuti. Yung ngipin mo na bingot Konti lang. Oo. Sabi ko sa'yo napapansin ko Nagpatak ho. Bakit nagpatak? Bakit nagpatak? Paano nagpatak? Nagpatak po yung... Habang nakasuot o nabitawan mo? Yung po ako naglinis. Naglilinis ka, nagpatak. Sabi ko na sabi ko hindi ganyan na itsura ng ngipin natin. Maganda yan nung unang gawa Bakit sabi ko may bingot na dito? So, nabingutan na pala. Ayos lang yan. Pero ngayon, kamusta sanay na ka na? Sanay na po. Parang wala na. Yung parang makapaloon. Wala na. Okay, ayos. Kung ganun. Kung ninyo may allowance ka na kay mama mo ha. Bayad na po yun. Yan po may bayad pahong linggo doon. Sa sasakyan niya? Opo. May advance pa na 1 linggo? Opo. Oh, galing Galing naman natin ninyo doon. Ayusin mo ninyo pag-aaral ha. Binata ka na. Yung lahat ng pinangako mo sa akin doon sa sulat, ulit-ulitin ko yun sa'yo ha. Tatandaan mo yun. Anong kailangan mo sa school? Wala naman. Magsasabi ka ha pag meron na. Huwag lang panluloko ha. Kailangan... Patas ko po, sira na. Alin? Anong nangyari sa sapatos niya? Yung laman po bigay ma'am sa Ay. kanya. Sobrang laki. Kasa lang ho sa Kuya Aris. Diyan na Ay, ganun. Kasa lang po sa Kuya Aris. Kaya malaki ho sa kanya Samahan talaga. mo siya muna. Mamaya, magbili kayo. Magkano lang yan 200... May 250 nga lang yan Ano ho sasama? Samahan mo siya. Ha? Diyan sa San Juan. Ha? Bakit? Magpapabili na lang ako. O, di pasamahan mo na lang si ninyo. Pwede naman po. Pasamahan mo na lang kung sino ang pwedeng sumama. Pasamahan mo. Ayaw kasi mag-ingat sa sapatos eh. Ay, sikip nga yun. Sikip nga daw. Yan, rubber. Yan ba yung rubber? Hindi yan balat, Rubber, yan, ganyan yung bilhin. Yung mura lang yan. May 300 nga lang yan. Ganyan kasi yung gamit ko nung high school, guys. Matagal, simula parang second year hanggang kalahatian ng fourth year ko gamit yung ganyan na rubber.
Sino yun? Si Leia. Nandiyan na si Lea. Ayan na po rin. Nandiyan na din. Buti pa si Lea, nagsimba. Nasaan na yun? Hindi nalapit? Lalagad po, pero umaga. Maputik ko ang daan. Putik. Ito, hindi wala nang sakit. Hindi na nagkakasakit ito. Hindi na. Maawa ng Diyos. Yung vitamin C tuloy mo ha. Nag-amin si ninyo. Nakakalimutan mo pala. Sabi mo ubos. Yung nga po kung nag-uwi dito talagang kakaansa na ako eh. Talagang bigay ang aking lungkot. Hindi na ako kukuha. Tulog na lang ako. Oy! Lea, kay mama mo. Bless ka kay mama mo. Atin niya, mabibless yung anak mo. Turuan mo kasi mag-bless, hindi mo tinuturuan ay. Yun, si Lea. Hindi pa naman niya marunong. Pabiblisin mo yan. Ito, bless. Ganyan. Kaya nga, lagi mo sa kanyang papaulit. Mela. Ha? Mela. Okay lang ito, basta Kaya mo na. Amen. Bakit? Ano yun? Naghugas po kami. Naglinis kayo. Ayaw mo na. At basa, mamaya na pagkatuyo. Iyak nito. Kamusta ka? Ha? Nandiyan na, Inay. Kamusta mo sa simbahan ang nangyari? Kamusta mo? Ano nangyari sa simbahan? Ha? Oh. Bakit kita himik? Ha? Ayos lang. Ha? Ayos lang. Ha? Nakita mo daw, kuya? Ha? Hindi. Hindi ang dito. Okay. So, paano? Ate niya, yun yung pinaka-purpose ko ba't kami dito napunta ngayon. Yung sabihan po kayo about sa problema sa hearing mo, ha? Pupunta po ako mamaya sa atin. Opo, kausapin mo po siya. Alam kong kaya mo na siyang kausapin ng maayos. Nasa maayos ka na eh. Kausapin mo po siya ng maayos na, Ate Lindy, ano po kaya yung plano natin dun sa lalakarin po natin. Mag-aantay daw po si Kamarcos ng update kung ano yung sagot niyo. Ha? Okay, so yun. Basta ano lang, i-update nyo lang ako ha. Opo. Tandaan nyo po, Ate Ninya, kami po, umaalalay lang kami sa inyo ha. Hindi po ako makatawag, kaya punta ko doon sa daan pa. Okay. Tandaan nyo, kami ng team tumutulong lang ha. Nakalalay lang kami. Kayo pa rin, nasa kamay nyo pa rin ang ikatatakbo ng hearing na yan ha. Dahil kayo po ang nagre-reklamo dyan. Ano po sabi yung po nagsabi sa akin Ng ano? sa alam mo unti na. Wala naman na silang comment. Nagagalit yung ibang mga viewers kasi bakit daw kailangan pang sabihin sa'yo yun. Yun nga po nagsabi po sa akin, naglinis nga po ako, nagbunot damo ka ito sa lanting ko. Kaya sabi ko, pasensya na po kayo. Talaga ka sa lanting, nakalinis pa rin po ako doon sa babo. Tama yun. Bakit ka nagtatawa? Ha? Ganyan po yan sa akin din, para yung nanonood. Para mo din kinakantsawan si mama mo, tinatawanan mo. Ba't ka natawa? Ha? Ba't ka natawa? Salamat po, Inay. Kasi tama yung sinabi ni mama mo. Di ba? Kahit ganyan man yung mata ni mama mo, may problema man, at least, nakakagawa pa rin. Di ba? Wala naman nagbabago eh. Nakakagamas, nakakapag-alaga ng mga bata. Kaya kung sana honting sana nabangga na po ako sa pinto. Tama. Kaya kung may sasabihin pa ako kayo itong kailangan, sabihin na nga po ninyo lahat sa akin. Sabi nga nung iba, Kasi matatanda na nga po kayo, wala pa po kayo awa sa kagaya ko. tama yun. Kasi sa totoo lang, tumatawa si ninyo. Ate Ninya, pinagtatawanan ka. Okay lang po yan. Tambal yata ako yan nanonood. Nararamdaman ko, gumaganyan yung upuan ko eh. Pipigil ng tao eh. Sabi nga ng iba, sa dinami-dami daw ni Ate Ninyang pinagdaanan sa buhay, pati iba naman daw yung ganong problema ay napapansin pa. Dami na nga pinagdaanan ng tao sa buhay eh. Tapos ganun pa. Kaya po ganito, nasasaktan din po ako. Tao rin kasi po ako, hindi po ako high. Tama yun.
sana maging lesson din hindi lang sa amin, kahit sa ibang mga vlogger po na basta lang tayo nagbibigay ng komento. Ako nga nanonood ako ng mga vlog, mas ginugusto ko na lang na magbigay ng positive comments dun kahit na may makikita ako na parang mali. Hindi ko na mas titingnan yung mali, yung mga tama na lang na nakikita ko dun, yun na lang i-comment ko dun, di ba? At least kung mabasa man nung nag-vlog na nag-effort, hindi sila ma-disappoint, hindi sila masasaktan kagaya natin niya. Bayaan mo na yun, natin niya, basta wala na yun ha. Pas na tayo doon, tapos na tayo doon. Hayaan na natin sila kasi sigurado sila, yung mga nagsabi nun, may problema sa buhay, di ba? Sa sobrang bigat ng pinagdadaanan nila sa buhay, hindi nila ma-handle sa sarili nila, inilalabas nilang nila sa ibang tao. Kagaya sa'yo, di ba? Nagbigay na lang sila ng masamang comment. Kasi nga, may mga problema sila sa buhay, hindi nila ma-handle sa sarili nila. O sige na, ha? Yan yung purpose ko, ha? Huwag isipan mo mabuti ito niya. Alam mo na yan, titiwala ko na sa iyo yan na makipag-usap sa kung sino man yung mga tumutulong po sa iyo sa ano na to, ha? Sa hearing na to, alam kung kaya mo silang kausapin tungkol dyan. Oh, galing naman nakakanta. Oh, singer pala ito. Ang galing May talent yata yung tatanong niya. May turo-turoan mo magkanta. Ay, di ka pala marunong magturo at di ka rin pala marunong. May talent ka ba tatanong niya? Hindi daw, magkanta ka daw. Nakanta ba sa mama mo? Minsan po. Minsan? Anong kinakanta niyan? Hindi ko po na alam. Hindi mo alam. Magandang pakinggan o hindi? Naggano na siya ninyo. Niluluko ka talaga nitong anak mo na ito. Paluin mo nga ito. Kaya napakuyan ng lolo ko sa akin. Hindi. Okay. Sana maging okay na yung pagsasama niyong dalawa. Okay na may biruan minsan. Hindi naman pangit naman pag sobrang seryoso. Okay na may biruan. Wag lang susobra dun sa biruan na yun. Nani nyo? Ikaw tayo. Maayos yung pag-aaral mo ha. May allowance ka na kay mama mo. Pumasok ka na maayos. Ikaw din Leah ha. Leah. Leah. Ay, dapat pag kinakausap natin isa nakausap. Maper tayo. Yan. Maper tayo. Ayaw mo? Sige natin niya. Kami po ay mapunta na muna ha. Basta i-update niyo po ako. Ha? O sige na. Mag-ingat kayo dito mag-iina. Dito na siguro sila ate Isil. Ayos ka na? Ikaw ba yung nagkasakit? Sino? Saan? Sino? Ayos na si Ike. Buti naman. Papa mo asan? Wala ko. Trabaho? Nandun na yung ulis. Mabuti na daw yung anak ni Kuya Aris. Thanks God. Baka nakatulong din yung mga prayer. Kung may mga nag-prayer man, for sure nakatulong yun. Sige, palabas na tayo. At ayan guys, kailangan lang din natin minsan kasing prangkain si ate niya kasi masyado silang nagiging maluwag, masyado silang nagiging kampante na kung sino pa tayo nga na tumutulong lang iniisip-isip natin to, sila pa kaya na sila yung main subject dito. Ang iniisip ko lang dito guys kasi kapag nasayang lahat ng effort nila ni Ate Lindy, paano kung biglang dadating na lang dito si tatay at sabihin dito na tayo magsasama-sama ulit tayo? Anong magagawa nila? Wala silang magagawa kasi takot sila dun kapag ganun yung nangyari, hindi ko iniisip na sasaktan na papunta dito para lang saktan sila. Hindi ko naman iniisip yun. Nakakatakot yung sasabihin na magsasama-sama ulit sila kasi parang nag-back to zero lang yun. Mauulit na naman lahat, di ba? Kaya yun lang yung kinakatakot ko. Kaya sinasabi ko ito sa kanila. Pero nasa sa kanila po yan. Basta tayo, nandito lang tayo nakalalay lang. Pagdadrive natin sila, sasamahan sila, susuportahan. Pero nasa kanila pa rin po yung desisyon kung ano yung magiging takbo ng hearing na to. So maraming salamat. Sana maunawaan niyo po lahat ng sinasabi ko para kay Ate Ninya. Para sa kanya to guys, hindi to para sa amin. So maraming salamat. Ingat kayo. Please, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at panoorin yung mga susunod pa nating vlog. Ingat po kayong lahat. God bless po. I sing this softly to myself. Tore up my jeans on the fence. This iron road I
I sing this softly to myself. I sing this softly